O dito muna tayo kay VP Sara, mga kababayan. Sa ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte, mga bossing. Ayan, si VP. Ano po? Ano sabi niya? Hindi ako dadalo ng SONA. Oh, ituturing ko ang aking sarili na designated survivor. Ano po ba ibig sabihin nun, mga bossing? Alam niyo may palabas yan mga kababayan. Meron pong series yang tungkol sa designated survivor. Ito po ang papakita ko sa inyo. Ayan. Oh. Kiefer Sutherland is the designated survivor. Ang designated survivor o BP, sabi niya, siya yun, kumbaga, merong nagdikta sa kanya na huwag kang umattend dyan. Kasi merong pagbengbeng o pagkitil sa buhay ng Pangulo na posibleng mangyari. Ano po, mga kababayan? So yun po, sa madaling salita, yung ibig sabihin. So sabi ko, ano to? Joke lang ba ito? Or totohanan po, mga kababayan? Meron kayang alam ang ating Vice Presidente sa mangyayari sa SONA? Nakakahilo, ano, mga bossing. Pero, hindi magandang joke to kung joke lang talaga, mga kababayan. Kasi maaalarma ho tayo. No? Lahat po ng mga sumusuporta sa ating Pangulo, siyempre mapapaisip Naku, ano kaya ang gagawin sa ating Pangulo? Ganyan po yan Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Ang ating Vice Presidente, may alam po na may mangyayari na ganito? Or joke lang po talaga? Sabi niya, joke, pero hindi magandang joke yan. President ang tinutukoy niya Yung hindi pag-attend doon, mga kababayan, sabi ko, naisip ko, ano yun? Pasasabugin yung yung lugar po, mga bossing. Nalulungkot ako, dahil yung mga ganitong ganito pong mga pahayag, mga kababayan, ng ating Vice Presidente, parang ano na po, yung parang wala na lahat joke na lang. Parang dating Pangulong Duterte din mga bossing, na tipo ho bang kapag may mali, pagka may ibang sinabi, joke-joke lang ang bawi nila. Pero syempre, mga kababayan, tayo po bilang sumusuporta sa ating presidente, maaalarma po talaga tayo. Sabi ni Rivers, di magandang joke pero magandang pagkakataon para di makampante ang mga nagpoprotekta kay President Bongbong Marcos. Siguro po, isa din po sa strategy na bigyang isipin ang Pangulo habang nagsasalita sa SONA. Siyempre ikaw, kapag ikaw, nako, doon sa binanggit ng Vice Presidente, mukhang may banta sa akin ikaw na nagsasalita doon, mapapaisip ka, aligaga ka ngayon. Yung mga sasabihin mo, kumbaga baka hindi mo masabi lahat. Kasi ang iniisip mo yung kung merong gagawin bang masama sa iyo Sabi ni Wilson Sendon, plano ni Duterte yan. Alas nila ang pagkitil sa buhay ni PBBM para siya makaupo. Naku po, Lord. Kaya dapat impeach na si Sara Duterte. Grabe, ano na nangyari dito sa mga Duterte, mga kababayan. Tsaka po, bilang isang pangalawa sa mataas na opisyal, yung mga ganong joke po, dapat una naiisip na agad ng ating Vice Presidente yun. Naku, baka isipin ng taong bayan. Baka merong mga nanonood sa mamamayang Pilipino, itong designated survivor, at isipin nila na ganon yung tinutukoy ko. Dapat maiisip niya na po yun para maiwasan yung mga issue kung talagang hindi naman seryoso at joke lang po yun. Or sinadya talaga ng Vice Presidente. Para, alam niyo, malutang ang ating presidente. Kapag ikaw merong
ganyan no, banta sa buhay mo habang nag-i-speech ka. Siguro palingon-lingon ang presidente dun. Baka mayari ako dito, Hindi naman ho sa pag-aano, dapat matanong ng maigi ang ating Vice Presidente at maimbestigahan din ho yan, mga kababayan. Pero siyempre, dahil nga po ang mamamayang Pilipino, nagkakaroon ho ng isipin na ganyan, mga kababayan, kung sakali na merong mangyari sa ating Vice Presidente, sa tingin nyo po, sino ang una nating iisipin na may kagagawan ho? Di ho ba? Sino ang una nating iisipin na may kagagawan yan kung sakaling mangyari yan sa ating presidente ho, mga kababayan? Boss Mark, may nanalo ng 1 million sa Davao. Nahuli na ang isang suspect. Oo nga po naipasok natin, naisingit natin yung breaking news na yon. Ano po, salamat po doon sa nagsabi. Parang wala nang papupuntahan po yung mga Duterte ngayon. Magpo-full force ang AFP, dapat magkaroon ng accountability ang BP sa sinabi niya. Pananakot na ni Sara at Duterte admin sa buhay ng Pangulo. Gulo na po nila, mga kababayan. Anyway, eto Pulong Duterte versus Nograles naman po, mga bossing. Ay nako, eto. Ano ba to, si Paulo Duterte, ang banat naman mga fake news naman po, mga kababayan. Binanatan tuloy siya nung 6 na representante de Kamara po, mga kababayan. 6 members of the House of the Representative Youth Movement. Ako, Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon, Davao Oriental Representative Chino Almario, Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong, One Rider Party List Representative Ramon Rodge. Si Attorney Rodge na-meet ko na to, mga kababayan. Ramon Rodrigo Rodriguez Gutierrez. Mabait po yan si Attorney Rodge. La Union Representative Paulo Ortega. Na-meet ko na din yung siguro pinakabatang Ortega. Pinakabatang Pakoy Ortega, mga bossing. Kasi parang puro Pakoy yung mga pangalan nila dyan Zambales Representative Jefferson Konghun Depended Nograles. Si mga kababayan, si Attorney Migs Nograles. Mukhang biktima ng fake news, mga kababayan, ni Pulong Duterte. Amid the verbal spat with Duterte.